sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na i-monitor ang presyo ng bigas sa iba't ibang palengke sa bansa. Hataw Balita. Finance Secretary Benjamin Diokno sinabing malaki umano ang magiging epekto sa government infrastructure projects kung sakaling iban ng pamahalaan ang pagsali ng Chinese firms. Hataw Balita. Palasyo, dinipensahan ang laki ng nagastos para sa mga pagbiyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa labas ng bansa. Hataw Balita. Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. formal nang pinatalsik bilang miyembro ng House of Representatives. Hataw Balita. National Capital Region Police Office inalis sa pwesto ang hepe ng Navotas City Police Station na si Police Colonel Alan Umipig kaugnay ng nangyaring mistaken identity shooting incident. Hataw Balita. At pasok sa mga pampublikong paaralan at mga opisina ng gobyerno sa buong Metro Manila at probinsya ng Bulacan, suspendido sa August 25. Ang dahilan, alamin. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na i-monitor ang presyo ng bigas sa iba't ibang palengke sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office, muling tiniyak ng Pangulo na sapat ang supply ng bigas pero iba-ibaan niya ang presyo nito sa merkado. Kaya nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa pribadong sektor na gawing makatwira ng mga presyo at gawing abot kayang bigas sa merkado at sa kadiwa stores. Ayon pa sa Malacanang, hahabulin ni Pangulong Marcos ang mga hoarder at nagmamanipula ng presyo ng bigas na sinasamantala ang lean months bago mag-harvest season. Sa ulat ng DA, may mga retailer na nagtitinda ng pinakamurang bigas mula 38 hanggang 40 pesos kada kilo at meron naman na 50 pesos ang kanilang pinakamurang bigas. Hataw Balita. Malaki umano ang magiging epekto sa pagpopondo at pagpapatayo ng government infrastructure projects ng Pilipinas sakaling iba ng pamahalaan ang pagsali ng Chinese firms dito. Itong sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno sa pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na dapat ng iba ng Chinese government-owned companies dahil sa mga iligal na ginagawa nito sa West Philippine Sea. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Finance Secretary Benjamin Diokno. It makes no sense, no? And I came out with this publicly the other day, both in the show of Karen Davila and then Noli De Castro, his radio program. Sabi ko, it makes no sense for us to give billions of pesos to a Chinese contractor, state-owned, who will bring the profits back to China. And that profit, because it's state-owned, will go back to fund their different activities in the West Philippine Sea. Parang linuluto natin ang ating sarili sa sariling mantika. Ika nga. In case decision is made to ban Chinese contractors from participating in pipeline projects of the national government, it may have the following potential effects, right? For example, implementation of official development assistance projects from bilateral and multilateral ODA partners alike, particularly for projects considering multiple country participation, including China, as a member of the Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, and the World Bank. So that it might affect the implementation of those projects. Pero Bukod sa delayed projects, ayon kay Diokno, posibleng magkulang din ang mga manggagawa sa dami ng big-ticket projects ng pamahalaan na nakalinya. Pero ayon kay Zubiri, maaari namang lumapit ang Pilipinas sa ibang contractors ng ibang mga bansa. Ipinunto din ito ang dami ng mga nabigong kontrata at hindi natapos ng infra projects ng China sa Pilipinas. Hataw Balita.
Maiging binabantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kalagayan ng mga Pilipinong apektado ng nangyaring wildfire sa Hawaii. Ayon sa Pangulo, tinutukoy na ng Department of Migrant Workers o DMW at Department of Foreign Affairs o DFA ang bilang ng mga Pilipinong apektado roon. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan na rin ang Philippine Consul General sa Hawaii sa mga lokal na otoridad at Filipino community doon sa anumang bagong impormasyon patungkol sa insidente. Ayon sa Pangulo, maaaring humingi ng tulong ang mga Pilipinong apektado sa Hawaii sa 24/7 emergency hotline na 1808-253-9446. Maaari ring magpadala ng mensahe sa opisyal na email address ng pamahalaan na honolulu.pcg@dfa.gov.ph. Hataw Balita. Dinipensahan ng palasyo ang laki ng nagastos para sa mga pagbiyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa labas ng bansa. Ibinigay ito ng Malacanang matapos na lumabas sa 2022 Annual Audit Report ng Commission on Audit na umabot sa 403 million pesos ang travel expenses ng Office of the President o OP noong 2022 na mas malaki ng halos 1,000% kumpara sa nagastos ng nasabing opisina noong 2021. Mayor parte sa gastos ay bunsod ng foreign trips ni Pangulong Marcos Jr. Ayon sa Presidential Communications Office, maraming natanggap na imbitasyon ng punong ehekutibo mula sa iba't ibang bansa at ilan sa mga ito ang kanyang pinaunlakan dahil alam nito na malaki ang magiging benepisyo ng mga investment pledge na naiuwi nito para sa mga Pilipino. Itinataas din umano ni Pangulong Marcos ang posisyon ng Pilipinas sa international community sa pamamagitan ng pagpapalakas sa bilateral ties at pakikipag-ugnayan sa multilateral at international organization. Hataw Balita. Nakibahagi sa Pacific Airlift Rally o PAR 2023 ang 14 na bansa sa Indo-Asia Pacific region na kasalukuyang itinatanghal sa iba't ibang airbase sa bansa na nagsimula noong August 14 at magtatapos sa araw ng Biyernes, August 18. Layunin ng aktibidad na mahasa ang kasanayan ng bawat kalahok sa pagsasagawa ng capability building exercise. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita. Patuloy ang isinasagawang Pacific Airlift Rally o PAR 2023 sa iba't ibang airbase sa bansa ng nasa 779 na kalahok mula sa Philippine Air Force, Philippine Army at mga counterpart sa mga bansang Malaysia, Indonesia, Japan, United States, Bangladesh at Brunei. Kasali rin ang Air Force mula sa Canada, Maldives, Nepal, Sri Lanka, Timor-Leste, Singapore at Mongolia. Ilan sa kanilang pinagsasanayan ay ang flying training, tabletop exercise at subject matter experts exchange o SMEs. Ang mga kalahok ay binubuo ng mga tagaplano, maintenance crew at mga mission commander. Ayon kay Philippine Air Force Air Mobility Command Commander Major General Johannes Leonard Di Maano, layunin ng PAR 2023 ngayong taon na palakasin ang kahandaan, linangin ang ugnayan at alagaan ang pandaigdigang pagtutulungan ng mga kalahok na bansa. Binigyan din ng general na ang PAR ay kumakatawan sa pagtutulungan, pagkakaisa at pagpapalitan ng kadalubhasahan para sa ligtas na rehiyon. Ang bansa ang pang-10 nasyon at first-time host na nag-facilitate ng capability building exercise. Isang karangalan anya na naging instrumento ang Pilipinas na nagdala sa 14 na bansa upang makamit ang matagumpay na multilateral cooperation. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Hataw Balita. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, pinatalsik na kagabi August 16 bilang miyembro ng House of Representatives si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Tevez Jr. Formal na ibinaba ang expulsion ni Tevez sa Kamara matapos makuha ang botong 265 ng mga mambabatas na pabor dito. Wala namang tumutol at may 3 nag-abstain. Kabilang sa mga nasabing paglabag ni Tevez ay ang kanyang pag-abandona sa kanyang trabaho bilang mambabatas, paglabag sa Code of Conduct at indecent behavior sa social media. Nagpahayag naman ang pagkadismaya ang abogado ni Tevez na si Attorney Ferdinand Topacio. Sa isang pahayag, sinabi niyang ang mga nangyaring proceedings sa House Committee on Ethics and Privileges ay nawalang saysay at naging isang kangaroo court lamang. Hataw Balita.
Inalis na sa pwesto ng National Capital Region Police Office NCRPO ang hepe ng Navotas City Police Station na si Police Colonel Alan Umipig. Kaugnay ito sa pagkakapaslang ng pulis Navotas sa biktima ng mistaken identity na si Jerho Jemboy Baltasara. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Jose Melencio Martates, malinaw ang resulta ng investigasyon ng District Director ng Northern Police District na nagkaroon ng kapabayaan ng mga opisyal sa nangyaring operasyon. Bukod kay Colonel Umipig, inalis din sa pwesto ang hepe ng Station Investigation Section ng Navotas Police na si Captain Juanito Arabejo at ang Chief Clerk na si Chief Master Sergeant Aurelito Galvez. Ganon din ang 19 na iba pang pulis na kasama sa operasyon. Pakinggan po natin si NCRPO Director Police Major General Jose Melencio Martates Jr. Tatlo yun, sila for command responsibility and the lapses in the conduct of investigation. For the Chief of Police for failure to supervise these investigators as well as the operation that was conducted yung August 2. While yung 20 is they were who are involved in the operation on August 2. So may mga lapses doon. Nangako naman ang NCRPO na tututukan ang kaso laban sa mga pulis na sangkot sa insidente. Hataw Balita. Idineklara ng Goddard Institute for Space Studies o JIS ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang buwan ng Hulyo ngayong taon na pinakamainit na buwan simula noong magsimulang italang temperatura sa mundo noong 1880. Ayon sa NASA, ang July 2023 ay 0.24 degrees Celsius na mas mainit sa kasaysayan kumpara sa nagdaang mga temperatura na naitala ng ahensya tuwing buwan ng Hulyo. 1.18 degrees Celsius na mas mainit din ito kaysa sa karaniwang temperatura ng Hulyo mula 1951 hanggang 1980. Ayon kay JIS Director Gabin Ishmet, ang naitalang temperatura ay hindi normal at lubhang nakakaalarma ang init na dulot umano ng greenhouse gas emissions na ipinoproduce ng mga tao sa mundo. Ang pagtaas niya sa temperatura ay inaasahang makakapagpalala pa ng mapanganib at matinding init sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hataw Balita. Suspendido ang pasok sa mga pampublikong paaralan at mga opisina ng gobyerno sa buong Metro Manila at probinsya ng Bulacan sa August 25, araw ng Biyernes. Layunin nito na mabigyang daan ang pagbubukas ng 2023 FIBA Basketball World Cup sa Bukawe, Bulacan. Sa Memorandum Circular No. 25 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, bahagi ito ng commitment ng pamahalaan sa pagpopromote at development ng sports. Hindi naman kasali sa work suspension ang mga opisina ng pamahalaan na naghahatid ng basic at health services at yung tumutugon sa mga kalamidad at sakuna. Nasa diskresyon naman ng mga pribadong paaralan at kumpanya kung magpapatupad din sila ng work at class suspension. Hataw Balita. Nagtulong-tulong ang mga volunteers ng Members Church of God International o MCGI sa pagsasaayos at paglilinis ng iba't ibang paaralan sa isinagawang Brigada Eskwela 2023 sa bayan ng Bato, Camarines Sur at sa General Santos City. Hindi mawawalang nakagawian ng mga serbisyo at pagpapakain sa mga nakasama sa nasabing aktibidad. Si Ryan Salatandol at Marie Perehon, humahataw. Hataw Balita. Ang Bacolod Elementary School sa bayan ng Bato, Camarines Sur ay isa sa mga itinuturing na last mile school ng Department of Education o DepEd sa lalawigan. Kabilang ito sa mga paaralan na mababa lamang ang bilang ng mga estudyante. Walang pondo para sa pagpapagawa ng mga bagong proyekto. May kalayuan mula sa sentro ng isang bayan at may mahirap na kalagayan. Opo, kasi po ang Bacolod Elementary School ay nabibilang sa last mile school. O maituturing din pong small school kasi ang amin pong paaralan ay kakaunti lamang po ang bilang ng mga mag-aaral, pati po yung mga magulang.
Kaya naman ngayong Brigada Eskwela, napili ng mga volunteers ng Members Church of God International o MCGI sa Camarines Sur ang nasabing paaralan para matulungang maisaayos ito bago ang pagbubukas ng klase sa Agosto 29. Isa sa pinagtuunan ng pansin ay ang paglalagay ng flooring sa school grounds ng Bacolod Elementary School. Bukod dito, naglinis din ng kapaligiran, nagkumpuni ng mga sirang classroom, nagpintura ng mga upuan at may naglagay ng mga artworks. So sa awa po ng Diyos, may mga kagaya po ng mga MCGI na mga stakeholders na tumutulong sa amin para po yung mga proyektong nais namin ganapin o ilagay sa paaralan ay nailalagay sa tulong ng mga stakeholders. At syempre, hindi rin mawawala ang libreng mainit at masarap na lugaw at lumpia na handog ng MCGI para sa mga magulang, estudyante at faculty ng paaralan na nakiisa sa Brigada Eskwela. Sa pangunguna po ng ating pong samahan, MCGI, yung Member Church of God International, na hindi nagsasawa yung mga kapatiran sa paggawa ng mabuti. Kumbaga, naging motto na nila yung pagtulong sa kapwa at sa paggawa ng mabuti sa ating mga kababayan. Samantala, nilagyan din ng culvert cement ng MCGI ang Malawag National High School upang maiwasan ang pagbaha at naglagay din ang grupo ng pathwalk upang merong maayos na madaanan ang mga mag-aaral. Mamaya naman ay papunta ang MCGI volunteer sa Irigan North Central School upang magsagawa ng ganito ring aktibidad. Masaya ang mga estudyante at mga guro sa pagsasagawa ng Brigada Eskwela ng Members Church of God International o MCGI General Santos City sa Lagao Central Elementary School kahapon, August 16, bilang pakikiisa sa adhikain ng Department of Education o DepEd na maging handa ang mga paaralan at estudyante sa pasukan. Napakalaking tulong po ang naibigay ninyo, MCGI Cares. Nagpapasalamat kami lalong-lalo na rin sa Panginoon dahil nabigyan kami ng oportunidad na makasama kayo ngayong araw. Maraming salamat, Lord, for giving people, no? Hindi talaga natutulog si Lord, alam talaga niya kung anong kailangan ng paaralan. Bukod sa nakatulong sa pag-aayos at paglilinis sa ibang bahagi ng paaralan, ay namahagi din ng libreng food packs ang MCGI sa 300 estudyante sa paaralan. Nagsagawa din ng MCGI ng libreng serbisyo gaya ng libreng gupit para sa mga estudyante at free blood pressure check-up sa mga guro at mga magulang na nasa paaralan. Libre ko karon nga libre gupit, libre pagkaon. Salamat sa Diyos. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa General Santos City, Marie Perejón, Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita! Nag-deploy na ang Department of Labor and Employment o DOLE ng 800 tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD beneficiaries mula sa Tarlac para sa Brigada Eskwela activity ng Department of Education. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita! 800 tupad beneficiary mula sa 6 na bayan ng Tarlac ang idineploy ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa nagpapatuloy na Brigada Eskwela Maintenance Activity ng Department of Education o DepEd sa lalawigan. Ayon kay DOLE Tarlac Chief Labor and Employment Officer Jose Roberto Nabata, ang mga beneficiaryo ay pinadala na sa 36 na pamputong paaralan upang maglinis ng bakuran at pasilidad, tumulong sa pagpipintura at pag-renovate ng mga paaralan hanggang August 18. Layunin ng hakbang na matulungan ang pamilya ng mga bata na kumita at upang hindi na rin kailangan pang gumawa ang mga mag-aaral ng mga maintenance activity pagpasok sa paaralan. Laking pasalamat naman ng mga guro sa kagawaran at sa grupo dahil itinuturing nila itong mahalagang aspeto ng pagpapaunlad sa kanilang mag-aaral para sa madaling ikatututo ng mga estudyante kapag malinis at maayos ang paaralan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Hataw Balita! Nakahanda ng Philippine National Police Region 4A Calabarzon para sa darating na pasukan ng mga estudyante sa rehiyon. Tiniyak din nila na paigtingin ang police visibility sa pagbubukas ng klase. Si Christian Lopez, humahataw!
Hataw Balita. Nakahanda na ang Philippine National Police Region 4A Calabarzon sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante ngayong darating na August 29. Ayon kay RPIO Police Lieutenant Colonel Chita Dilgawiran, magtatalaga sila ng mga pulis sa mga paaralan sa rehiyon para maging ligtas ang pagbabalik ng mga mag-aaral pasukan. Sa pangunguna po ng aming Regional Director, Police Brigadier General Carlito Garces Jr. na sa amin po mga kababayan, makakasiguro po sila na ating pong mga kapulisan ay laging handa. Pinapaigting po natin ating police presence, police visibility sa lahat ng ating cities and municipalities para gusto po natin na ang pagbabalik eskwela ng ating mga estudyante ay maging peaceful po at ligtas po. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Gawiran, magkakaroon din ng cluster ang ginagawa nilang police deployment. Ang dami ng police na itinatalaga natin is kumbaga based na sa population ng bawat stations at based na yun sa dami ng schools. So magkakaiba yan. So minsan ang ginagawa natin kasi hindi naman ganun kadaming ating personnel is inaano natin na kinakluster. So pag medyo magkakalapit yung mga paaralan, so iisa na lang and then may certain area na doon sila at a certain time doon sila magstay muna and then saka iikot naman sila sa ibang school. Binibigyan natin ng leeway yung mga ating mga hepe na magsagwa sila ng kanilang kumbaga deployment ayon sa dami ng tao nila at sa pangangailangan ng lugar nila. Atulong din ang mga personnel ng PNP sa pagpapanatili ng kaayusan sa trapiko at pag-alalay sa pagtawid sa kalsada ng mga bata na papunta sa eskwelahan para sa kanilang kaligtasan. Usually, nagkakandak tayo of course yung police visibility, yung pagmamando ng trapiko, tinutulungan natin tumawid ng ating mga estudyante. Minsan tayo yung nag-facilitate ng flag racing. And then, yun, security. Minsan nagkakanak tayo ng dialogue sa ating mga estudyante, nagbibigay tayo ng mga pangaral or kaya mga safety tip para yung ating maging mga estudyante ay hindi naman mabiktima ng mga street crime. So may mga times na kumbaga yung pulis natin ay nagiging guro para binibigyan natin sila ng konting oras na mabigyan ng lecture itong ating mga estudyante. Samantala, nakiisa rin ang mga tauhan ng PNP Calabarzon sa pagbubukas ng Brigada Eskwela 2023 na nag-umpisa noong Lunes. Inumpisa na natin ito nitong Lunes, yung Brigada Eskwela at tumulong tayo para at least maging prepared na yung school para sa ating mga kabataang papasok. So, in-encourage natin, syempre yung ating mga COPs, in-encourage natin sila na magkaroon silang course coordination sa ating mga school officials para in case na yung may mga reports na mga peace and order concerns, public safety concerns, ay ma-action ng kaagad ng ating mga kapulisan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Laguna, Christian Lopez, humahataw! Hataw Balita. Philippine National Police muling ipinaalala ang police operational procedure sa mahigit kumulang 200 pulis na mula sa Southern Luzon. Samantala, hinihikayat naman ng PNP ang publiko na kaagad na i-report ang maling gawain ng isang pulis. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Nagtrending kamakailan ang pagkamatay ni Jemboy Baltasar ng Nabota City na umano'y biktima ng mistaken identity at ang pagransak, pagnanakaw at pagpasok ng walang search warrant sa bahay ng isang retiradong propesora sa Imus City, Cavite. Kung kaya't upang hindi na maulit ang mga ganitong pangyayari, muling nagpaalala ang Philippine National Police o PNP patungkol sa Police Operational Procedure o POP sa talk to men na ginawa ng PNP sa Camp Vicente Lim sa Laguna nitong Miyerkules, August 16. Tinalakay sa mahigit kumulang 200 pulis sa Southern Luzon o mula sa Region 4A, 4B at 5 ang Internal Disciplinary Mechanism, Level of Disciplinary Authority of Unit Commanders, salient provisions ng POP at ang rules sa paggamit ng body-worn cameras. Pero I warn those who are intentionally doing it, just like what had happened in Imus, Cavite recently. Makikita natin sa video kung ano yung mga operational lapses
na galiwa ng mga kasamahan natin. At sana yan na ang magiging huli dito sa Calabarzon or for that matter sa buong Pilipinas. Ayon kay PNP Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Rodel Sermonia, nararapat na gawing hamon ng isang pulis ang kanyang hinaharap na kaso para ito ay magbago. So, inaamin po namin, there were lapses. But, because of this, as I've said, to all the people na may mga kaso kanina, narinig niyo naman, that we should always look at it as a lessons learned, improve ourselves. The police operational procedure has to be properly implemented. Kaya kasama po yan sa programa. Mahigpit din ang bili ni Police Lieutenant General Sermonia sa mga polis na sangkot sa iligal na droga. At kung nagkasala kayo, of course, papasok doon yung unity, preventing unity, that will not dismiss. At i-dismiss natin outright. Wala nang last strike or two strike yung mga nai-involve sa droga. Alam niyo naman kung gaano ka-stricto ang ating presidente, ang ating Kasabay ng talk to men ng number 2 man ng PNP, lumagda rin sila sa kasunduan katuwang ang national governors, regional and provincial advocacy groups at mga force multiplier na tutulong sa PNP sa pagmamatiyag at isusumbong ang maling gawain ng isang pulis. Samantala, isa ring malaking hamon para sa PNP ang internal cleansing, kung kaya't nananawagan ng pambansang pulisya sa ating mga mamamayan na kaagad isumbong ang tiwaling pulis. Pagtitiyak ng PNP na hindi kukonsintihin at kaagad na aaksyonan ang sumbong ng isang concerned citizen. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, humahataw! Nahuli sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Tagbilaran City Police Station ang subject personality, ang drug den maintainer at ang mga bisitang nasa loob nito sa Purok 7, Barangay Cogon, Tagbilaran City, Bohol nitong Martes, August 15. Nakumpiska sa operasyon ang 6 na pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 14 grams na may tinatayang street value na 95,200 pesos sa buy-bust money at iba't ibang drug paraphernalia. Samantala, nagpulong ang mga miyembro ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing 7 sa isang pinaghalong aktibidad upang pag-usapan ang aplikasyon ng kabuuang 42 barangay at isang munisipalidad na nag-a-apply para sa drug-cleared status. Matagumpay na naipasa ng munisipyo ng San Remigio, Cebu ang proseso ng deliberasyon para sa 8 munisipalidad sa rehiyon na idineklarang drug-cleared. Dagdag pa ang drug-free status ng barangay Kawahagan, Lapu-Lapu City na napatunayan at opisyal ng pinananatili. Hataw Balita. Natuklasan ng iba't ibang operating troops ang isang kampo ng Communist Terrorist Group at na-recover ang mga war material sa Mount Ampukaw sa Barangay Balugan sa Gada Mountain Province nitong Martes, August 15. Kabilang sa mga nagsagawa ng operasyon ang Mountain Province Police Mobile Force Company kasama ang Mountain Province Police Provincial Office, Sagada Municipal Police Station at iba pa. Na-recover ng mga otoridad ang ilang gamit pandigma na pinaniniwala ang pag-aari ng mga miyembro ng Weekend Guerrilla Front AMPIS kasama ang Communist Party of the Philippines flag, bandila na may nakaimprentang Bagong Hukbong Bayan, flag with markings of Cordillera People's Democratic Front flag with markings ng CPP-NDF, isang M16 magazine at 30 liters ng white galoon na naglalaman ng tinatayang 1 litro ng gasolina. Nakita rin ang ilang communication devices, assorted educational paraphernalia at assorted personal na gamit. Hataw Balita. Pinulong ng mga tauhan ng Social Security System ang delinquent employer sa Tabaco City, Albay bilang bahagi ng relief afforded to challenge employers sa race campaign ng ahensya. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita.
Hindi bababa sa 3 milyong piso ang inaasahang makokolekta ng Social Security System o SSS sa mga delinquent employer o mga employer na hindi nagre-remit ng SSS dues ng kanilang mga empleyado sa siyudad ng Tabaco sa Albay. Aabot sa 7 establisamento na may kaugnayan sa food businesses, parlor, medical at mga hardware ang pinaalalahanan ng Social Security System o SSS Bicol sa naturang syudad. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa kampanya ng ahensya na Relief Afforded to Challenge Employers o RACE campaign na naglalayon na bantayan ang mga employer kaugnay sa mga obligasyon nito sa kanilang mga empleyado. Ayon sa SSS Bicol, mula nang umpisahan ng kampanyang ito ng ahensya, aabot sa 8 milyong piso ang nakolekta na ng ahensya mula sa mga delinquent employer. Umabot na rin sa 149 delinquent employer ang natuklasan ng ahensya sa buong rehiyon, kung saan 29 dito ay fully paid na. 49 na employer naman ang kasalukuyan naguhulog pa, 49 ang nasa reassessment period pa, habang 8 ang inindulso na sa legal department ng ahensya. May 8 employer na rin ang sinampahan ng kaso ng SSS kaugnay sa paglabag nito sa Republic Act 11199 or the Social Security Act of 2018. May 7 rin ang inisyuhan na ng demand letter mula sa korte. Kasabay nito, iginiit ng SSS na wala silang pinipiling establisyamento, maliit man o malaki ang mga ito. Magpapatuloy ang race campaign ng ahensya ngayong araw sa bayan ng Daet sa Camarines Norte, habang sa susunod na linggo naman ay sa syudad ng Masbate. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita! Iginawad na sa ilang miyembro ng Government Service Insurance System sa Cordillera ang kanilang mga titulo ng bahay at lupa. Si Grace Flores, humahataw! Hataw Balita! Isa sa pangarap ni Aling Julia ay ang magkaroon ng sariling bahay at lupa. Nagtrabaho siya bilang isang municipal civil registrar sa Paraceles Mountain Province sa loob ng 38 taon. Ayon kay Julia, hindi siya nagdalawang isip noong taong 2002 nang alokin siya ng mga kawani ng Government Service Insurance System o GSIS tungkol sa pabahay ng ahensya. And now I was able to fully pay it last April. And now I am now the full owner of the house. Anong feeling, ma'am, na full owner dito lang sa pangalan? Of course, masaya. And very thankful to the GSIS for helping me para magkaroon ako ng sariling bahay sa Santiago City, although I am from Paraceles Mountain Province, para may natitirhan ng mga anak ko noong sila ay college at mayroon ding pagtirhan ng mga anak, mga apo ko if they will go to college. Sa kabila ng maliit ang sweldo niya sa gobyerno, tiniis nito na makaltasan ng 3,000 kada buwan ng sahod para lamang sa pangarap nito na magkaroon ng sariling bahay at para sa kanyang mga anak. 300,000 ang halaga ng kanyang nabiling house and lot sa Santiago City, Isabela, habang nasa 10% lamang ang kinailangan niyang bayaran sa ahensya kada taon. It was less than 3,000 yung deduction ko from 2002 up to somewhat April of 2007. Pero later, it went down to 2,227 only because the interest of the housing loan went down to 6% per annum only. Ayon kay Aling Julia, matapos ang 2 dekada na kanyang pagtatrabaho sa gobyerno at bilang miyembro ng GSIS, isang napakagandang regalo ang kanyang natanggap sa kanyang pagretiro noong Abril ngayong taon. Dahil sa wakas, iginawad na sa kanya ng GSIS ang titulo ng bahay at lupa. Isa lamang ang pabahay sa mga programa ng GSIS. Mayroon na rin silang lease with option to buy. Samantala, nag-aalok naman ang GSIS ng 20,000 emergency loan sa mga GSIS members sa Cordillera na nasa ilalim ng state of calamity, bunsod ng nagdaang bagyong Egay at Falcon. Maging ang mga miyembro na mayroon ng existing loan ay maaari pa rin silang mag-apply ng tinatawag na emergency loan. Pwede pong mag-avail, ngunit po, ang maari po lamang na suma total ng inyong availment ay 20,000. So, ibig po sabihin yan, kung kayo po ay nakautang na dati ng 20,000
at nabayaran nyo na. Ang balansi po ay 10,000. Maaari po kayong umutang po ng additional 10,000 sapagkat ang maximum po na kailangan na may bigay po namin ay 20,000. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, Humahataw. Hataw Balita. Mga katutubong Manide sa bayan ng Santa Elena sa Camarines Norte naging benepisyaryo ng outreach program ng Philippine National Police sa probinsya. Si Lisel Nael Humahataw. Hataw Balita. Walang mapagsidlan ang tuwa ng mga katutubong Manide sa bayan ng Santa Elena sa Camarines Norte matapos maging benepisyaryo ang mga ito sa isinagawang Community Outreach Program ng Camarines Norte Police Provincial Office o CNPPO kahapon August 16. Iba't ibang serbisyo ang isinagawa sa nasabing aktibidad gaya ng feeding program, pagbibigay ng mga laruan at mga hygiene kit. Tumanggap din ang mga katutubong Manide ng mga school supply na magagamit ng mga ito ngayong darating na pasukan. Nagsagawa din ng mga parlor games sa mga bata at matatandang katutubo. Ayon sa CNPPO, layunin ng programa na lalo pang pagtibayin at palakasin ang implementasyon ng Indigenous People o IPDESK sa probinsya. Matatandaang ang CNPPO ang kauna-unahang police office sa buong bansa na naglunsad ng IPDESK program na naglalayong tugunan ang pangangailangan ng mga katutubo sa probinsya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Camarines Norte, Lizel Nael, Humahataw. Hataw Balita. Inaasahan na ngayong araw ay babalik na ang supply ng tubig sa 6 na bayan sa Camarines Norte matapos ang 2 araw na water interruption sa ilang mga lugar sa probinsya. At mula sa Diet Camarines Norte, si Brian Baldarahe, Humahataw live. Good morning, Brian. Tiniyak ba ng water concessionaire dyan na talagang may babalik na ang supply ng tubig ngayon sa mga apektadong lugar sa Cam Norte, Brian? Good morning, amigo. Doon sa huling interview natin, amigo, sa Prime Water Corporation, ayon sa kanila, posibleng mas mapaaga pa ang pagbabalik ng supply ng tubig dito sa probinsya ng Camarines Norte. Sa katunayan, amigo, ilang mga lugar na dito sa bayan ng Daet, partikular dito sa Barangay Alawihaw at Barangay Dugungan, ang bumalik na ang supply ng tubig simula kahapon, August 16. Ayon sa water concessionaire, amigo, puspusan kasi ang ginawa nilang pagsasaayos sa mga natagpuang leak sa main transmission line nito. Mas napabilis din ang pagre-repair ng mga tauhan nito dahil sa maayos na panahon sa lalawigan. Ayon pa sa Prime Water Corp, kung hindi agad na isaayos, maaaring lumaki pa ang 3 leak na natagpuan sa main transmission line nito dahil sa may kalumaan na umano ang mga ito. Posible rin anya na mas marami pang mga lugar ang maapektuhan ng water interruption kung hindi agad ito na isaayos. Sa mga susunod pong taon, mag-uunti-unti na po tayong mag-rehab ng mga pipes para bago pa man dumating yung time na totally mag-dilapidated sila, is may naayos na tayo. Amigo, kahapon, tuloy-tuloy ang ginawang pag-iikot ng mga water truck ng Camarines Norte Water District at Prime Water para mag-supply ng tubig sa mga apektadong lugar sa lalawigan. Samantala, nakikiusap naman ng mga residente sa probinsya na sana'y huwag nang maulit ang nasabing aktibidad dahil malaking abala niya ang nangyaring water interruption. Panawagan nila sa pagbabalik ng water supply ngayong araw ay mas umayos na ang serbisyo nito sa mga consumer. Dapat, pag inayos nila, yung wala nang balik-balik, gano'n, yung ayos na talaga. Okay lang naman po na mawala ng tubig. Huwag naman sanang 3 araw kasi napakahalaga ng tubig sa buhay ng tao. Amigo, inaasahan mamayang alas 8 ng umaga ay babalik na ang supply ng tubig sa 6 na bayan dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Amigo. Magandang balita yan, Brian, na maibalik na yung supply ng tubig dyan. Bagamat ilang araw ding naantala.
At isang magandang bagay pa rin na nangyari ay yung nasuplayan naman ng tubig. May mga water tank na umiikot para magbigay ng tubig sa ating mga residente. At yung bang tubig na yon na Brian, para doon sa mga apektadong residente ay libre ba naman? Yes, amigo, libreng ipinamamahagi ito ng water concessionaire dito. At bukod doon, meron din silang ipinamamahaging tubig na doon sa kanilang istasyon dito sa Camarines Norte, dito sa Bayan ng Daet, para naman doon sa mga inuming tubig na ipinamimigay nila doon sa mga apektadong lugar dito sa probinsya. Ganun din, amigo, kahapon ay tuloy-tuloy ang ginawa nilang pamimigay ng tubig o pagdi-deliver doon sa mga ahensya naman ng gobyerno gaya ng mga ospital dito sa Bayan ng Daet, amigo. Alright, maraming salamat Brian Baldarahe, nag-uulat ng live mula sa Daet, Camarines Norte. Hataw Balita. Nagsimula ng magkaloob ng fertilizer at technical assistance ang Department of Agriculture sa nasa mahigit 3,000 abaka farmer na nasira ang pananim ng mga nakaraang bagyo sa lalawigan ng Albay. At mula sa Legazpi City, Albay, si Jerry Galicia, humahataw live. Good morning, Jerry. Mga ilang hektaryang abaka ba ang napinsala at sinimulang buhay ng mga magsasaka o abaka farmers dyan, Jerry? Yes, amigo, good morning. Sa tala ng Provincial Agriculture Office, nasa mahigit 6,000 hektaryang taniman at mahigit 3,000 abaka farmer ang nasalanta ng mga nakaraang bagyo sa 5 bayan at syudad dito sa lalawigan ng Albay. Kabilang dito ang mga bayan ng Tiwi, Malinaw, Manito, Malilipot at Syudad ng Tabaco. Nagsimula ng mamahagi ng tulong ang Albay Provincial Agriculture Office sa 50 apektadong abaka farmers sa barangay Balasba sa bayan ng Manito na nasalanta ng Typhoon Rolly. Ito yung unang batch sa mga abaka planter na naapektuhan ng pananim na nakaraang bagyong Rolly taong 2019. Bali itong revitalization na ito, may assistance natin na so APAO nagtausinda ki 200 bags na fertilizer, 100 bags na fertilizer for 50 farmers na affected kang so Typhoon Rolly kang so last 2019 typhoon. Amigo, nagkalob ng 2 bag ng fertilizer kada magsasaka ang ahensya. Dagdag pa rito ang pagtuturo ng technical assistance sa tamang pagtatanim ng mga bagong seedling ng abaka. May mga pa-training po sinda na ikakandat, may schedule pa sinda. Diyan na part po sa mga bulod-baga pong area, mga barangay, halos saruyan sa mga main aninda, livelihood, income generating ninda sa paghanap buhay, sa paghanap buhay. Sa Tayana Municipal Agriculture Office, nasa 500 magsasaka ang umaasa sa pagtatanim na abaka sa bayan ng Manito. Ganyan lamang 70 years old na abaka farmer na si Jimmy Marbid na nasalanta ng bagyo ang pananim, ngunit ngayon ay muling babawi. Oo, maraming na sirang abakago doon nung Typhoon Rolly. Kaya medyo yung harvest ko naghina. Mga ilang hektare po yung nasira? Mga halos 40% yung na-damage. Kaya ngayon pinaayos ko na rin para maibalik sa dating harvest ko yung abaka ko. Amigo, ang proyektong Revitalization of Typhoon Damaged Abaka Farms Program ay proyekto ng Philippine Fiber Industry Development Authority at Albay Provincial Agriculture Office. Yan balita mula dito sa Albay. Balik sa iyo, amigo. Alright, maraming salamat. Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Legazpi City, Albay. Ilang tulog na lang magsisimula na ang bagong liga sa UNTB.
Ito ang UNTV Volleyball League o UVL, ang liga ng mga natatanging public servants. Alamin natin ano-anong teams ang makakasama dito at sino ang napili nilang maging benepisyaryo ng mapapanalunan nilang premyo. Si Rina Villamor Camara, humahataw. Hataw Balita. Matapos ang 10 taon ng UNTV Sports sa pamagitan ng basketball, ngayon naman ay magbubukas ng panibagong liga para sa women's volleyball. Katuwang dito ang 6 na ahensya ng gobyerno na makikisa sa advokasya ni Kuya Daniel Rason sa pagtulong sa kapwa-tao. Makakasama ngayong taon ang mga koponan ng AFP Lady Gunners, DFA Lady Emissaries, Judiciary Justice Servers, Ombudsman Graftbusters, PNP Lady Patrollers at Senate Lady Sentinels. Bukod sa pagbibigay kasiyahan sa tao, magbibigay kasiyahan din ang ating mga public servants sa kanilang napiling benepisyaryo na kanilang matutulungan, kasama na dito ang AFP Educational Benefit System Office, Ombudsman Employees Association, PNP Moral and Welfare Division, Cancer Warriors Foundation Incorporated, DFA Member Retirees Unit at Senate Spouses Foundation. Tinatayang nasa 1 milyong piso ang ipamimigay na tulong ng UVL sa unang taon nito. Papangunahan ni former PBA star at UNTV Cup analyst at commentator na si Coach Ronnie Magsanok ang liga. Sa lahat po ng sumali sa unang execution ng UNTV Volleyball League, mula po sa Senado, sa DFA, sa Judiciary, sa Ombudsman, sa AFP at sa PNP, marami pong salamat sa inyong pakikisa sa unang salang ng UVL o UNTV Volleyball League. Para naman po sa ating timbahay, samahan niyo po kami Thursdays on Sundays sa lahat po ng araw sa oras po mula 1:00, 3:00 at 5:00 sa tatlong mga laban. At sa bumubuo po ng UNTV, thank you for allowing us to grow another brand. Kay Kuya Daniel, kay Ma'am Arlene, para po sa inyo ito at sana po samahan niyo kami para itulak at pagandahin ang UVL or UNTV Volleyball League mula po sa August 20 hanggang po sa hinaharap. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Gaganapin ang bawat laban tuwing Huwebes sa Paco Arena at tuwing Linggo sa Marikina Sports Center. Abangan ang mga paborito niyong manlalaro sa pagsisimula ng UNTV Volleyball League ngayong darating na Linggo, August 20, 2023 sa PhilOil Arena sa San Juan City, 1:00 ng hapon. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hataw Balita. Ayan, kaabang-abang yan, UNTV Volleyball League. At salamat po sa lahat ng mga tumutok po sa atin ngayong umaga sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig po ng mundo at maging sa mga tagapakinig po ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At tuloy-tuloy pa rin po ang isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 4 na po tayo, mamayang 7:00 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Roma Kapitulo 15, talatang 13. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-17 sa buwan ng Agosto 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Tulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350,
Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.